Kapag may pinutol na daang-daang taong gulang na puno dahil sa minahan, madalas nating marinig yung mga salitang ito. Huwag kayong mag-alala. Magtatanim kami ng libu-libong bagong puno para mapalitan yung mga pinutol. Sounds fair, di ba? Parang ganito yung equivalent rate, yung katumbas, na sa isang puno ay papalitan nila ito ng 100. Pero, Ayon sa science, ang pahayag na yan ay isa sa pinakamalaking environmental myth. Bakit? Dahil pagdating sa oxygen production at carbon dioxide absorption o yung pagbuo ng mga oxygen o hangin at ang pag-absorb ng carbon dioxide, hindi kailanman magiging pantay ang isang bagong tanim na seedling sa isang matandang puno. Alamin natin yan kung bakit. Pag-usapan natin yung oxygen production at yung carbon dioxide absorption. Ang isang matandang puno ay may libo-libo at milyon-milyong dahon. Ang malawak nitong canopy, yung lilim niya ay kumikilos na parang isang higanting pabrika na umaabsorb ng napakalaking volume o dami ng carbon dioxide at naglalabas ng napakaraming oxygen o hangin araw-araw. Ang mga bagong tanim na seedling naman ay may ilang pirasong maliliit na dahon pa lamang. Ang kapasidad nito mag-photosynthesize o gumawa ng oxygen at mag-absorb ng carbon dioxide ay napakaliit kumpara sa matandang puno. Kaya ang katotohanan, kailangan ng daan-daan hanggang libu-libong seedlings para lang mapantayan ang ginagawang carbon absorption at oxygen production ng isang matandang puno sa kasalukuyang sandali. Tandaan natin, bagamat mahalaga at kinakailangan ang pagtatanim ng mga bagong puno o tinatawag na reforestation para sa hinaharap, hindi ito pwedeng gamiting dahilan o pambawi para sa agarang pagwasak o pagputol ng mga matatandang kagubatan at lumang puno. Dahil ang tunay na proteksyon sa kalikasan ay nagsisimula sa preservation o pagpapanatili ng mga umiiral na matatandang puno bago ang reforestation o pagtatanim ng bago. Balik tayo sa basic science. Paano nga ba gumagawa ng oxygen at nag-aalis ng carbon dioxide ang mga puno? Ito ay sa pamamagitan ng photosynthesis. Isa itong proseso na ginagawa ng mga dahon para sumipsip ng carbon dioxide at mag-produce o gumawa ng oxygen. Kapag mas maraming dahon, mas malawak ang tinatawag na canopy surface area o yung lilim at ang dami ng dahon. At gayon, mas maraming stomata or microscopic mouths. Sa dahon kasi may mga maliliit na butas Maliliit na butas na ito yung naglalabas ng malinis na hangin at naghihit-hit ng lason in a form of carbon dioxide. Ayon sa pananaliksik ng US Department of Agriculture o USDA, ang isang malaki at matandang puno ay nakapaglabas ng sapat na oxygen araw-araw para sa hanggang 4 na tao. Ngunit ang mga bagong tanim na seedling, kailangan pa nitong mabuhay ng 20 hanggang 50 years bago maabot ang kaparehong lakas. dito na pumapasok ang pinakamalaking problema pagdating sa pagmimina. Ang time gap, agwat na oras o lag time sa kalikasan. Kapag pinuputol ang lumang gubat, ngayon, nawawala agad ang libu-libong tonelada ng oxygen production o yung dami ng hangin na pwedeng i-produce ng dahon. At yung carbon storage capacity o yung pag-imbak ng carbon ng mga dahon today. Karamihan ng mga itinatanim na seedling sa mga nasirang lupa sa minahan ay namamatay din agad. At ang mas malala pa, minsan ang mga itinatanim ay mga invasive o yung mga nananalasang mga puno at mga non-native species. Ibig sabihin, hindi talaga taga doon yung mga punong iyon. Hindi talaga iyon ang mga punong dati nilang pinutol. Meaning, doon talaga mismo nakatira. Tulad ng mahogany. Kasi, mabilis itong dumami, tapos nananalasa siya sa ibang mga puno sa paligid niya, nangaagaw siya ng sustansya, pati nung sunlight o nung liwanag, at natatabunan niya yung mga puno. Kinukuhaan niya din ng spasyo, yung mga puno, yung mga native puno natin tulad ng nara. At kadalasan, walang ibon o mga organism na nakatira sa mahogany kasi nga may chemical na nire-release ang kanilang mga dahon. Maliban pa rito, yung chemical na nire-release ng mahogany galing sa kanyang dahon ay pumipigil sa mga ibang halaman na tumubo din. At kadalasan, hindi ito yung pangunahing pagkain ng local biodiversity o yung mga hayop na nakikita dun sa paligid.
Kaya hindi ito nakakatulong sa pagbalik ng tunay na biodiversity ng isang lugar o ng isang gubat. Kaya sa susunod na makakarinig kayo ng balita na magtatanim sila ng libu-libong seedlings kapalit ng mga na-deforest na gubat o bundok, alalahanin natin ang science. Ang tunay na proteksyon sa kalikasan ay ang pag-iingat sa umiiral at sa matatandang kagubatan tulad ng nasa Sibuyan, nasa Palawan at sa Sierra Madre. Dahil kapag nawala ang mga ito, walang kahit anong replanting project ang makakapantay sa pwedeng mawala sa atin. Ano ang opinion nyo sa replanting myth na ito? Mag-comment lang po sa ibaba. At sana huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-follow at ma-share para sa mas maraming educational content katulad nito. Sa muli, ito ang inyong biology educator na nagsasabing ibahagi po natin ang kaalaman upang mas marami ang magkaroon ng kamalayan upang mas protektahan natin at mapangalagaan ang ating kalikasan. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta.